Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa inyo, ka-coffee. Uy, nagpanik. Naggagalaiti ngayon ang kampo nila Maharlika. Si Glenn Chong, ang SMNI, si Harry Roque, naggagalaiti sila ngayon sa naging statement ni First Lady Liza Araneta Marcos sa interview po kay Katunying. Aba, sumagot si First Lady para dito kay Maharlika. First time ito ka-coffee ha. Ngayon lang ulit natin narinig ito. Nagsalita po si First Lady laban sa kanyang mga pangit na basher. O, ganyan ha. Ang sabi niya kasi lalo kayong papangit eh. Every time na mga pinagsasasabi ninyo, lalo kayong pumapangit. Marunong din ito si First Lady eh. Sinabayan niya ito eh, ng aasar din eh. Ayan, sige. Anong say din nyo dyan? Nakahanap kayo ng katapat. Ayan, pinagtulungan nyo ha. Akala nyo kayo lang ha. Akala nyo kayo lang ang kayang magsalita ha. Para ibira kayo kay PBBM ha. O ngayon, yung tahimik for the longest time, ang tagal nito na nahimik eh. Ni First Lady Liza Araneta Marcos. Si PBBM di naman nagsasalita eh. Kasi sobrang bait ni PBBM eh. For the longest time ng pananahimik, nagsalita na. Itong si FL Liza no. At nagpapanik itong mga to eh. Itong nasa kabilang parlor, sabi nila, hindi naman siya presidente, hindi naman siya hinanal, hindi siya elected, bakit siya nagsasalita ng ganyan-ganyan? Hoy, asawa siya. Baka nakakalimutan nyo. Asawa siya ng presidente. First lady siya. Hindi siya betka. Asawa siya ng first lady. At natural, pag binabanata mo yung asawa niya, ipagtatanggol niya yan. Ano lang, manahimik ka? Ano yan, parang Amy Marcos yan? Yung kapatid mo, binibira na. Kung ano-ano ng pinagsasabi ng kampo ni Dongdong Shi, tahimik pa rin, ipinagtatanggol pa rin si Duterte. Sabi nga ni Amy Marcos eh, kahit mag-isa na lang ako, o yan, pagtatanggol niya si Digong. Kahit yung buong pamilyang Marcos na, no, nabanatan na ni Duterte. Anyway, sige, dito tayo ka-coffee ngayon. Tumitrending itong usapin na ito ni FL at ni Katunying sa interview na ito ha. Liza Marcos to detractors. Yan, sa lahat daw po ng mga detractors, mga mapanira sa administrasyon ni PBBM, they become uglier and uglier. Hala, si Maharlika, ay, Maharlika, pumapangit ka raw ng pumapangit, oh. Sabi ni First Lady, balikan mo nga, tawagin mong ahas. Tawagin mong bangag, yan. Yan naman ang style nyo dyan. At total, ha, mahilig kayong umatake ng personal, eh. Ayan, binalikan din kayo nito. O, pumapangit daw kayo na pumapangit, Atty. Glenn Chong. Harry Roque, oh, tanggap mo ba yan? Pumapangit ka raw ng pumapangit. Nakahanap kayo ng katapat ha. Kala nyo ha, pinupulaan nyo ha, si PBBM second year college lang ha, hindi nakapagtapos daw ha. Ayan, nakangiwi daw ha, mga personal na atake nyo kay PBBM ha. O yan, sinasabihan kayo ngayon, pumapangit kayo ng pumapangit. Bakit ba si Harry Roque? Hindi naman. Mataba lang, paano? Malakas kumain eh. Cambio, control. Si Maharlika pangit ba? Hindi naman, pangit lang ugali. Kaya pumapangit na rin. Si Atty. Glenn Chong pangit ba? Ewan ko, mukha. Sabi ni PD First Lady, pumapangit daw ng pumapangit. Kasi pangit na raw eh, pumapangit pa ng pumapangit. Sabi ni First Lady ha, tayo, pangit din tayo eh. No? Pero hindi naman ganyan kapangit ang ugali natin. Sige. First Lady Liza Araneta Marcos simply dismissed criticisms of her, saying that she would not stoop down to the level of her detractors. Uy, nakakahiya naman. Pahiya kayo ngayon. Hindi daw po bababa yung kanyang level sa inyo. Uy, Maharlika, makinig ka oh. Sabi ni First Lady oh, hindi daw siya bababa ng kanyang level para harapin ka. Para makipag tratat sa'yo. Glenn Chong oh, Harry Roque oh, hindi raw siya bababa sa level mo. Kasi andun siya, oh. Andun ka sa baba. Ano yun? Bababa siya sa level mo? Never! Bring it on, honey! Si First Lady may pahalong pang-aasar ito ka-coffee. Pero tama lang yan. Makakatikim yan. Nakahanap sila ng katapat yan. Bring it on, honey! You are the size of your enemy. You are not my enemy. Uy! Ediswerte nyo pa rin. Hindi kayo tinuturing na enemy, kayo lang tong mga blah 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 blah. Kung ano pinagsasasabi ninyo. Like I said, I will never stoop down to that level, Liza said in an interview dyan po kay Anthony Taberna. Exclusive interview yan ha, ni Anthony Taberna. Hindi natin pwede i-share kasi wala tayong consent ni Sir Anthony Taberna, no? Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo rin ka-coffee sa video na lang ni Katunying, no?
The wife of President Ferdinand Marcos Jr. made a statement when asked for her message for vlogger Maharlika, former Biliran Congressman Glenn Chong, and the Dutertes. Hoy, walang pangalan si Harry Roque. Pero obviously, si Duterte, spokesperson na si Harry Roque. So, damay-damay na yan. Lisa believes that these people will eventually get their karma. Naku, pangit na nga raw kayo, papangit pa ng papangit, at eventually, dadalhin nyo pa yung karma. Ako, naniniwala ako dyan sa karma eh. Good at bad karma. Kung masamang tao ka, masama ang babalik sa iyo. Hindi ngayon, posibleng hindi bukas, pero in the coming days, darating sa iyo yan. Pero kung mabuti ka, nagtanim ka ngayon, eventually, aanihin mo yung tinanim mo. Good karma yan. O yan, paano to? Yung mga palitawag kay Bangag, kay PBBM Bangag, tabingi, ngiwi, yan mga pinagsasabi ninyo. Yung malulutong yung mura sa presidente, babalik din sa inyo yan. Antayin nyo lang, babalik at babalik sa inyo yan. Every time they say that, they become uglier and uglier. Wala, papangit daw kayo ng papangit, just look at their faces. Nakahanap kayo ng katawag kayo na, di ba tayo, cute pa rin tayo? What a life, bring it on. That's such a thing as karma. There is such a thing as karma. She added, sabi ni First Lady Liza Araneta Marcos. Bago rin yan ka-coffee, nasabi din ni First Lady na budget na si VP Sara Duterte. Actually ngayon, binabaliktad na nila eh. No? Yung issue ngayon, binabaliktad na nila. Kasalanan na ni First Lady ngayon eh. Kasi noon pa raw, sabi ni Harry Roque, no? Kanina kumaga nakikinig din ako sa ano yan eh. Sa live niya yun. Kasi nagpapakalat ng mga chismis at kasinungalingan yan eh. So pinapanood din natin siya no? Sa kanyang mga streams. No? Sabi niya, declaration daw ito ng war against the Dutertes. Noon pa raw, during the campaign pa raw, si First Lady na raw talaga, binibira na raw si Sara Duterte. Naghanap na naman ng masisisi. Sabi naman ni Manotikia, yung strategist no, ng Publicos Asia, sabi niya, ang nagde-declare daw ng war against the Dutertes ay ang mga Marcoses. Nakalimutan mo na, ma'am? Si Duterte, grabe yung mura, pinagbumura si PBBM. Diba? Nakalimutan niya na yan. Anong ibig sabihin niyo yan? Kayo allowed lang. Kayo okay lang kayo. Sige, banatan niyo ng banatan si PBBM, okay lang yan kasi hindi naman sila sumasagot eh. Hindi naman sila nagre-react eh. Kasi weak leader si PBBM eh. Ganyan ang strategy ninyo eh. O ngayon na nagsalita, yan na naman, palaway na naman sila. Sila nagsisimula ng away, naghahanap ng away, sasabihin niyo na naman sa mga Marcoses. Yan ang ginawa niyo, di ba? Ang tagal-tagal kayo yung nagsimula yan. Ngayon na ginagantihan kayo, ibabato ninyo. Kasalanan na naman ni PBBM yan. Kasalanan na naman ni First Lady yan. Ano kayo ngayon? Sa tingin niyo, hindi alam ni PBBM ang ginagawa niyo? Alam niya yan, mabait lang siya. Hindi siya gumaganti sa inyo. Ito, napuno na. Napinuno niyo ang mabait eh. Nagsalita na si First Lady. First Lady na mismo. Alam din ni PBBM yan. Yung pagsasalita ni First Lady, siyempre may basbas ang asawa niya yan eh. Bago umalis siya, nagtatanong yan, saan pupunta? Anong gagawin? May interview ako kay Kato Ying. Ito posibleng masabi ko yan, etc. etc. Alam yan ni PBBM. Yung mga pinagsasabi ni First Lady against the detractors, yung mga pangit daw na detractors, alam ni PBBM yan. Siya, ito pa. Dito tayo kay Amy Marcos. Si Amy Marcos, isa pa to eh. Tatakbo rin yan eh. Kaya good luck sa kanya sa 2025 eh, kung suportahan pa siya eh. Si Amy Marcos, sabi niya, habang buhay niya itong poprotektahan si Digong kahit mag-isa na lang daw siya. Kahit pinagbumura yung kapatid niya, nilait-lait yung pamilya niya, kahit ano sigurong gawin, harapan niya ito mismo eh. Yung event siya sa Davao, audience siya, nasa VIP siya. VIP seat siya. Si Digong nasa stage. Sabi, PI ka, bangag ka. Okay lang sa kanya, kapatid niya yan kapatid niya. Kapatid ni Amy Marcos yan, si PBBM. Pero, doon pa rin siya. Ano nangyayari? Di ba? Doon pa rin siya, kampi pa rin siya sa taong yun. Baka Duterte pa rin siya. Tapos pinapalabas sila ngayon, si First Lady ang masama sa pamilya Marcos. Parang ito daw ang naglalayo kay PBBM at kay Amy Marcos. Sabi niya, Amy Marcos always invited to Sunday lunch, FL Lisa clarifies. Kasi binibintang nila kay First Lady. Si First Lady yung nagpapatakbo ng gobyerno. Si First Lady yung sumisira sa relasyon ni PBBM at ni Amy Marcos. Seryoso ba? Sabi ni First Lady, tuwing magkakaroon ng lunch, tuwing Sunday, may GC daw sila no? Iniimbita yan si
Amy Marcos, pero hindi pumupunta. Sino may problema? O, di ba, nagpakumbaba na, inimbita ka na. Siyempre, in-law siya no? Siyempre, tanongin siya ni Imelda, o nasaan si Amy Marcos? Sabi ni First Lady, iniimbita naman siya. Yun, alang ayaw pumunta. Bakit ayaw pumunta? Ano, selos? First Lady Liza Araneta Marcos dodged a question about whether Senator Amy Marcos, sister of President Ferdinand Marcos Jr., should defend her brother against former President Rodrigo Duterte's tirade. A self-confessed Duterte loyalist, Amy said in 2023, hindi nyo nakakalimutan yan, ako di ko rin makakalimutan yan. Sabi niya that she would support the former president even if I am the only one left. Kahit hindi na sinusuportahan si Digong ni Sara Duterte, kahit si Amy Marcos na lang ang nagsusuporta sa kanya, hindi niya iiwanan si Digong. Ganyan katibay yung, relasyon ba yan? Ganyan katibay yung pananalig ni Amy Marcos dito kay Dongdong Shi. Walang iwanan, Nax. Hindi niya raw iiwanan. Kahit mag-isa na lang siya, kahit talikuran na siya ni Pulong, ni Baste, si Digong talikuran na siya ng pamilya niya. Si Amy Marcos hindi pa rin lalayo. Hello, nangyari? Maybe you should ask her. Sabi ni First Lady, tanongin niyo na lang si Amy Marcos. I am just the outlook. I know what line not to cross. Oh, yan ang matalino. Hindi binabida, hindi intrimidida. Si First Lady, sabi niya kay Anthony Taberna. Tanongin niyo lang si Amy Marcos, bakit hindi niya pinagtatanggol si PBBM? At bakit gumuho na ang mundo, ginawa na lahat ni Digong against them, doon pa rin siya, bulag na bulag siya kay Digong. Ano kayang pinakain ni Digong dito kay Amy Marcos? The abogado also clarified that Amy is always invited to their Sunday gathering at Malacanang. Yun naman pala lagi ka palang invited Once my mother-in-law said, Iha, di mo inimbita si Amy sa mga tip-tip. Ma'am, ako pa. May group chat kami. Lahat sila nandiyan. Sabi niya, anong group chat? Oh, mami, tumawa. No, but she's always invited, Marcos Jr.'s wife said. Tapos sasabihin niyo, masama si First Lady. Hindi pinapapunta ng Malacanang si Amy Marcos, Si Amy Marcos pa, isa strong ng personality niyan. Madidiktahan siya ni FL, makakontrol siya ni FL. Definitely hindi. Decision ni Amy Marcos yan, kung bakit ayaw niyang pumunta dyan. Siyempre, best friend niya si Sara Duterte. Hindi ko alam kung anong niya kay Digong. Pag pumunta siya dyan, baka isipin nila, kumakampi na si Amy Marcos sa pamilya niya. Ayaw din yan. Kasi hoping pa rin siya sa Duterte Magic pagdating ng 2025. Diba? Kasi hoping siya na iboboto siya ng mga loyalista at iboboto rin siya ng mga Duterte para manalo siya. Diba? Hitting two birds with one stone. Sabi ni Basti Duterte ba yan, ni Pulong Duterte, wag ka namang gamit, ginagamit mo lang kami. Baka mauwi sa huli, wala ni isa siyang makuha dyan, loyalista at Dutertes. Nagmamalasi si Amy, panag-iikot ito ka-coffee. Kung saan nag-iikot na yan, nangangampanya na yan sa 2025 Lisa shared that she and Amy last spoke in December at Christmas. In short, hindi sila close. Hindi sila close, pero civil sila. Diba? Iniimbita pa rin siya sa gathering dyan sa Malacanang. Kung matigas lang talaga si Amy. And again, ayaw nang ma-affiliate na close siya kay First Lady at close siya kay PBBM. Kasi maka-Duterte siya Ngayon, palabasin nila masama si First Lady, masama si PBBM. Natural lang, actually, sangayon ako dito na matapang si First Lady Kasi dapat balanse, di ba? Si PBBM hindi nagsasalita. Parang sa magkasawa lang yan, di ba? Dapat balanse. Yung isa, mainit, yung isa, kalmado. Kasi pag pares kayo mainit, magka-clash kayo. Pag pares kayo kalmado, apihin naman kayo. O yan, si PBBM, sobrang kalmado. Even yung mga Dutertes si Harry Roque, yung kampo nila, sila mismo nagsasabi, mabait si PBBM. O, inaabuso naman ng mga detractors. Kaya dapat lang ito sumagot si First Lady. Ayan, sumagot na siya. At tama lang ang ginawa niya dito. Pahiya kayo ngayon. Oh, anong say niyo ngayon? Nako, yung mga papangit daw ng papangit. Nakatikim kay First Lady. Alright, sige ako magpapaalam na sa inyo ka-coffee. Maraming salamat sa mga sumama sa akin ngayong araw po ng Sabado. Thank you for tuning in. Ka-coffee, pakiusap na lang ha. Yung mga nasa Facebook at hindi pa naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang ka-coffee. Pa-click lang po ng follow or like dyan sa Facebook. At kung kayo naman din nasa YouTube, pasuyo na lang ka-coffee. Please like lang po itong video na yan para sa ating attendance check. At click na rin po ang subscribe kung di pa kayo nakasubscribe.
sa Join, may bayad dyan. May exclusive content tayo dyan in the coming days. Alright, sige, maraming salamat po sa pagsama sa akin ka-coffee. Ingat po kayo ha. Nasaan man po kayong lupalop ng daigdig. Yung mga detractors natin, wag natin pansinin kasi papangit lang yan ang papangit. Kuya, kunin natin yung lesson na yan kay First Lady Liza Araneta Marcos. Mga detractors, papangit ng papangit at may karma. Yun na lang ang isipin natin sa ating mga bashers at sa mga detractors na nakikinig din ngayon. Alright, bye-bye everyone. Thank you.